Okay, mga ka-HVAC, may trouble na naman tayo. Nag-alarm sa BMS na hindi gumagana. May hindi gumaganang unit AC. Ayun, yung unit na yon hindi siya gumagana. Itong unit na to hindi gumagana sa BMS. Tapos di sa field hindi rin siya gumagana. Kasi itong room na to kailangan palamigin niya. Ito. Kailangan palamigin niya to. Itong AHU room. Ngayon check natin ang control panel kung bakit siya hindi gumagana ang unit. Troubleshoot natin kung bakit di siya gumagana. Ang temperature niya ay 28. May power siya. Open natin. May power naman. May power siya. May power ang DDC control. May power dito. Ngayon, bakit siya di gumagana? Okay, lagyan natin dito. Sabit muna natin to, itong parameter. Ngayon tatanggalin natin to. Tanggalin natin to. Lagyan natin ng parameter. Hindi siya gumagana. 0. Tapos yung timer niya patay. Nakapatay yung timer niya. Mainit. Mainit yung timer. Ngayon sabit muna natin dito. Mag-testing tayo. Sabit natin dito. Mag-troubleshoot na tayo. Hindi makita. Dito na lang. Lalagay natin sa hindi makita. Dito. Lalagay natin dyan. Lalagay natin sa continuity. Sa buzzer. Ayan. Yun, buzzer. Sa buzzer siya. Check natin kung may sound siya. Ayun, may buzzer. Ngayon, ganun pa rin ang prosesong gagawin natin, ang check natin. Yung mga unang upload ko, ganun ulit ang gagawin natin. Unang i-check natin ang fuse, kasi walang power ang timer. Unang i-check natin ang fuse. Fuse number 1. Okay, may buzzer. Buo siya. Fuse number 2. Buo siya. Fuse number 3. Buo rin. May buzzer. Fuse number 4. Okay. Ngayon, sa load side naman tayo. Yung fuse niya, check natin. Fuse number 1. Fuse number 2. Buo. Fuse number 3. Buo siya. Buo. Fuse number 4. Buo din. Itong ano na to, sa load side na to, ito yung papunta ng motor. Ito yung papunta ng unit. Pero wala siyang power. Walang power yung timer. Check natin ang FCU power. Check natin ang power supply ng FCU. Lagyan natin sa voltage. Kailangan may makuha tayo ng 230 or 240.
Ayan. 244 volts. Ngayon, check naman natin yung power supply ng timer. Kailangan may makuha tayo ng 24 volts or 25 volts. Ito siya. Ayan, 25.5 volts. Ibig sabihin meron siyang power supply sa timer. May supply siya papunta ng timer. Pero hindi gumagana. Wala siyang amperahe. Ngayon, ang tekniko dito para ma-confirm natin na gumagana ang unit, gagawa natin ng jumper. Iba-bypass natin kung aandar ang unit. Kailangan magkakaroon siya ng amperahe para gumana yung unit. Okay? Ito yung tekniko dito. Para ma-confirm natin na gumagana ang unit, i-jumper natin. Ito, tingnan nyo to. Tingnan nyo, kailangan magkaroon siya ng amperahe. Pag magkaroon siya ng amperahe, ibig sabihin gumagana ang unit. Number 13. Ito, number 13. Papunta ng common. Papunta ng common. Ayan. Gumagana siya. Ayan siya. Ayan. Nag-jumper natin, meron siyang gumana ang unit. Ayan, may sound na siya. Tanggalin ko to. Ayan. Ibig sabihin, sira yung timer natin. Sira yung timer. Sira yung timer natin kaya di siya gumagana. Kasi okay yung fuse. Lahat ng fuse okay. May power siya. May power supply. May power supply ng 24 volts. Okay lahat. Pero pagdating dito sa timer, wala siyang power. May supply din siya para sa... Ito kasi, ito yung supply ng timer. Ayun. Yung blue saka brown, yun ang supply ng timer ng holding coil. Yun, yung blue saka brown, yan ang 24 volts natin. Pero di gumagana ang timer. Ulitin natin. Ayan. Para ma-confirm natin na sira ang timer, ilalagay natin dito. Para ma-confirm natin na gumagana ang unit, ilalagay natin sa 13, tapos sa common. Ayan. Gumagana ang unit. 3 amperes. Okay. Gumagana ang unit. Okay, ito yung technique. Ito yung technique ko. Kasi meron siya, may power supply ito yung high speed, medium, low speed. Ngayon nakalagay sa yung indicator niya, nakalagay sa high speed. Nakalagay sa high speed pero di gumagana ang unit. Okay. Okay, ngayon, gagawa natin ng paraan na para mapagana ang unit. Kasi hindi pwede kasi hindi gumana ang room na to kasi baka mag-trip yung sa may PLC panel. Ito yung PLC panel nya. Delikado kasi pag nag-trip to. Ito siya. Pag nag-trip kasi to, delikado. Katakot na ano yan, investigasyon. Yan.
Yan, yung unit na yan, yung ano na yan, kailangan di mag-trip yan. Mag-trip kasi yan pagka mainit. Delikado. Katakot-takot ng investigasyon yan pagka nag-trip yan. Kaya gagawa natin ng paraan. Gagawa natin ng paraan para lumamig ang room na to habang nag-iintay ng materyales. Gagawa natin ng remedyo. Ngayon, off natin to. Tapos off natin to. Off. Para safety tayo. Ngayon, tanggalin natin to. Tapos, luwagan natin yun. Para mapagana natin. Dito na lang ilalagay. Tanggalin muna natin. Tapos ito. Tigas ah. Hindi matanggal. Ipit na ipit. Kasya naman siguro dito ah. Kasya. Luwagan natin na mabuti para makapasok yung dalawa. Okay. Itong dalawang wire na to, itong dalawang wire na to pagsasamahin natin. Pagsasamahin natin dito. Makita yung butas ah. Luwagan pa natin. Yan. Hindi magkasya. Balatan natin. Ayan siya. Nagkasya ko na lang. Ayan. Yung sa common, sana yun? Yung sa common, ang linipat ko dito sa number 13. Ayan. Yung common na yon, yung common wire, linipat ko sa 13 para magkaroon siya ng supply sa unit. Okay. Ngayon, higpitan natin. Okay.
Double check natin kung mahigpit. Double check natin kung mahigpit. Okay. Lagyan natin ng calometer. Lagyan natin sa amperes. Okay. Ngayon, on natin. On na natin to. Tapos on. Kailangan gumana. Ayan. Okay na siya. Gumana na. Ang amperahe niya ay 3.03. Yan, high speed. High speed na siya. High speed niya ay 4.01 amps ang high speed niya. Yan, naka high speed na siya. Okay. Ngayon, nagawa natin ang paraan. Yun lang yung technique mga ka-SBAC. Lalo pagka yung area ay critical yung area, hindi pwedeng mawala ng AC. Yun lang yung technique. Yun yung technique na ginagawa ko. Habang inintay ko yung materials nito, kasi hindi kasi madaling mag-order nito. Ito ang gagawin kong paraan para mapagana lang yung unit. Okay? Okay mga ka-SBAC. Okay, mga ka-SBAC, obserbaran natin. Obserbaran muna natin. Pero gumagana ng unit, bumaba na rin yung temperature niya. Kanina 28. Pababa na yung temperature niya. At gumagana na rin yung unit. Ayan. Gumagana na rin siya. Ngayon, obserbahan ko na lang to. Hanggang mamaya. Importante, gumagana na siya. Tapos yung temperature niya ay bumababa na rin. Siguro mga after 1 hour, 2 hours, normal na to. Normal temperature na. Ito lang po yung technique na ginagawa ko mga ka-SBAC. Pagka may mga critical na area, ito yung ginagawa ko para hindi mawala ng AC ang unit, ang room. Okay, thank you.